Rin ng Panginoon, dito pa rin po tayo sa JCLG page, Jesus Christ the Living God page natin. Please invite your friends to like this page, at let's share all this video teaching salita ng Diyos para sa ating mga kaibigan, mga relatives and loved ones. Let's share the Word of God. Let's share the Gospel. So, purihin ang Panginoon. Hindi pa nakakabalik yung iba. Kasi, yun nga, hindi na natin siyasama yung kantahan natin yung worship song para hindi tayo makasuhan ng copyright. So, mag-start na po tayo sa ating pag-aaral. So, start na po tayo. Thank you sa mga regular attendees natin, sa mga kapatid natin, sa mga kapatid sa iba't ibang mga churches, at sa lahat-lahat ng ating mga kasama sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Open po ito sa lahat, maging sa mga kulto, open din to. Yes, welcome lahat. Wala tayo itiyatani. So, purihin ang Panginoon at nice to see again mga kapatid. So, mag-start na po tayo. This is series number 8 ng ating pong topic na doorways or entry points for demonic bondage or demonic attacks. Series number 8 na po ito. At ito ay part 15 yata ito ng ating subject na spiritual warfare and deliverance. So, sikapin po natin matapos itong doorways, entry points for demonic bondage ngayong gabi para sa next Bible study natin ay ibang paksa, pero under pa rin ng spiritual warfare and deliverance. Kasi guys, sabi ko, malawak ang paksa na ito. At isa sa mga napakahalagang pinapaksa po natin under spiritual warfare and deliverance ay ito pong ating topic ngayon. Ewan ko lang, sayang yung ibang mga Kristiyano na hindi nanonood, hindi nag-aaral na kasama natin kasi napakahalaga nito. Kung kayo po ay may layunin na magpakaseryoso sa pagiging Kristiyano, dapat pag-aralan niyo ito. Kung kayo ay meron kayong desire to be used by God in the future, pag-aralan niyo po ito. Lahat ng mga pastor, mga churches, whether you're a cessationist church or continuationist church na kagaya namin, talagang it is a must to study this topic, spiritual warfare and deliverance, especially these doorways or entry points for demonic attacks or demonic bondage. Napaka-importante po. Kapag nasa ilalim itong mga bandages na ito, hindi kayo aware na nakapagbukas kayo ng mga pintuan sa mga demonyo, sila po ay umaatake 24 hours a day, 7 days a week. Kapag or madalas, hindi natin na-realize that we are under attack by the devil kasi sinasalag ng Panginoon. Pinoprotektahan tayo. Because the Lord is our protector, the Lord is our shield. Kaya lang may mga Kristiyano na minsan hindi maprotektahan ng Diyos kasi mayroong pakikipag-compromise. Yung mas ginugusto nilang nakabukas yung pintuan sa mga demonyo. Yung iba ay alam na masama, alam na dapat isara ang mga pintuan niya na nag-i-invite sa mga demonyo na pumasok sa buhay nila, pero sinasadya nilang hindi isara kundi sila'y nag-i-enjoy sa mga kasalanan ito. So ito ay open doors. At ang masaklap nito, kapag nakapasok ang mga demonyo sa pintuan na binuksan nyo, hindi lang naman kayo ang mapapahama, kundi pati inyong mga anak at mga apo at mga kaapu-apuhan. Kasi ito ay once nagkaroon ng entry points ang mga demonyo, sasamantalahin yan to kill, to steal, and to destroy your family, your generation, your loved ones.
Kaya ito ay nagbubukas ng ating mga mata, ng ating pananampalataya para maging on guard tayo, no? At maging masunurin tayo sa Panginoon. As long that we are obeying God, dwelling in His presence, dwelling in His will, or in-line natin ang ating kagustuhan sa kalooban ng Panginoon, nakakakilos ang Panginoon at siya ay nakapagbibigay ng protection sa atin, no? God is a sovereign God. Magagawa ng Diyos ang lahat, ano? Kaya lang, laging merong malawak po pag-usapan kasi ang sovereignty of God, and under the sovereignty of God, hindi naman ibig sabihin God is sovereign, lahat ng gusto ng Diyos ay mangyayari, ano? Totoo naman yun, totoo. Pero under the sovereignty of God, binigyan po ng Diyos ang tao, tayo mga tao, ng responsibility, ano? Merong man's part, ano? Under God's sovereignty, God is a sovereign God. God's part is to bless us, to protect us, dalhin tayo sa magandang future, ano po? Because God wants to bless us. Merong mga churches na hindi naniniwala that the God whom we serve is the God of blessing. Ay, nasa kanila yun. May narinig ako nagpipreach kinriticize yung preaching ni Joyce Meyer. Sabi ni Joyce Meyer, God wants to bless you, and He want to give you a good or best future sa buhay nyo, no? Na pagandahin. God wants to deliver you, no? From all demonic oppression, etc., etc. Parang ganun ang point ni Joyce Meyer, na totoo naman talaga. It's in the Bible. Sabi nitong isa sa mga sikat na preacher, cessationist, what? God wants to bless you? God wants us to have a better life? Sabi niya, hindi totoo yun. Sabi ko, naku, napanood ko po sa YouTube. Sabi ko, talaga pala may mga nagsasabing Kristiyano sila pero hindi sila naniniwala. The God whom we serve is the God who wants to bless us every day. At ang gusto niya ay ang magandang future sa atin. Kagaya ng sinabi niya sa Jeremiah 29:11, na ang kalooban ng Diyos is not to harm us, but to bless us at bigyan tayo ng magandang future. Ano? Ang Panginoon nagsasabi nun. Pero nakakalukot, may mga cessationist brethren na nangangaral na ang Diyos daw ay hindi gustong pagpalain tayo. Ano? Ang Diyos daw ay hindi gustong dalhin tayo sa magandang kinabukasan. Sabi ko, baligtad matagal ko na, bago pa akong manampalataya, narinig ko na yung mga ganyang paniniwala at ganyang salita. Alam mo kung kanino ko naririnig yun? Bumubulong kay Satanas. Siya sabi ni Satanas, okay, bago manampalataya, iwan mo ng paglingkod sa Diyos mo. No, hindi ka niyan mahal, hindi ka niyan gusto pagpalain. Ayaw niyang pagpalain ka at hindi ka niyan dadali sa magandang kinabukasan. Hindi ka na bibigyan ng magandang future. Si Satanas na nagsasabi niyan. Bandang huli, no? Ako'y lumago na sa pananampalataya, nag-mature spiritually, nakita ko, naintindihan ko, that's from the Word of God na the God whom we serve is the God of blessing. The God whom we serve is a good God. No? Sabi nga ng Panginoon kay Moses, you will not see my glory, but my goodness shall pass before you. Gusto ng Diyos, padaanan ang kanyang kabutihan sa ating buhay, sa ating pamilya. No? At nasa Bible yan, no? Na God really wants to bless His people. Kung yun na si Abraham, nabuhay under the old covenant, pinangakuan ng Diyos na, I will bless you and your generation. Your future generation will be blessed because of you. No? Through you, I will bless the nations of the world. And through your seed, yung seed na yun is si Jesus, I will bless all the nations of the world.
Kita nyo, God is the God of blessing. He is a good God. Kaya wag tayong padadaya sa mga ganoong teachings na sinasabing ang Diyos ay hindi gustong pagpalain tayo, ang Diyos ay hindi gustong dalhin tayo sa magandang future, no? Ang nagsasabi niyan ay si Satanas. Matagal ko narinig yan. And he hate God, he hate us because we're created in the image and likeness of God. At ayaw din niya na pagpalain tayo ng Diyos. Kaya gusto niya na ang body of Christ ay paniwalain that the God whom we serve is not the God of blessings, kundi the God of curses. Hindi. Ang curse, sa diablo yan eh. So, through those, hindi natin na-examine through those demonic or cult teachings, pwede makapasok, open door din yan. Ngayon ko lang naisip na, pwede idagdag yan, yung mga false doctrine, open door din yan, or doorways to demonic attacks and demonic bondage. Yung mga maling doktrina, So, at alam natin kung saan galing ang mga maling doctrines, maling katuruan, that comes from the devil. Hindi yan galing sa Diyos, kundi kay Satanas. Okay, tuloy po tayo sa ating topic at sikapin natin matapos itong huling doorway sa ating pag-uusapan. Pero konting repaso lang from number 1. Doorways, entry points for demonic bondage. Natalakay na po natin lahat ito. Ilan na lang natitira. Number 1 is personal sins. So, kung meron kayong personal sins, immediately repent for your sins. Pagsisiyang agad, dumarap kayo sa Panginoon at mag-repent sa harapan ng Diyos. Again, ulitin ko, may mga kumakalat na cult teachings ngayon sa body of Christ na sabi, you don't have to repent of your sins. Why? Kasi Jesus paid it all. Our past, present, and future sins fully paid na sa pamagitan ng dugo ni Jesus. Kaya you don't have to repent. Pag nagkasala ka, hindi na forever ligtas ka na at ang kasalanan mo, bayad na yan. So that is a demonic doctrine. Hindi po yan galing sa Panginoon. At siya sabi nila, pag sa oras na kayo nag-repent, iniinsulto mo ang ginawa ni Jesus, iniinsulto mo ang biyaya ng Diyos. So yung mga walang alam sa Bible, madidisip, madadaya niya. Pero kung alam niyo ang Bible, hindi kayo ignorante at hindi kayo kayang dayain ni Satanas. Kaya sabi ko nga sa mga, nagtuturo kasi niya, mga hyper grace, sabi nilang Christian sila, pero hindi sila niniwala sa repentance, and they even don't believe that there is a literal hell. Yes, hindi sila niniwala meron literal na hell. Ano yan? Parang Jehovah's Witnesses yan. So, sila nagtuturo na. Kaya sabi ko nga doon sa hindi lagi, pag nakaharap kayo mga hyper grace, isa lang tanong ko ayaw nyo ng doctrine of repentance Si Jesus ang sabi niya, unless you repent, you shall all likewise perish. Sabi nila sa mga Jew lang daw yan. Okay, sa mga Jew, basahin ang chapter 2 and 3 ng Book of Revelations. Yung 7 churches, tanong, church ba yun ng mga Jews? O lahat yan ay Gentile churches? Of course, lahat yun ay Gentile churches at hindi church ng mga Jews. At nung sila ay nagkakasala, 5 sa 7 churches, nirebuke ni Jesus at pinagre-repent. You better repent or else. Hanggat hindi pa huli ang lahat, mag-repent kayo dyan, pinagsisisi ng Diyos. Yung 5 churches, ang exempted lang ay yung Smyrna at saka Philadelphia na very good ng Lord. Kaya yung mga ganyan, na mga false cult doctrine, may mga churches na na-deceive na, mga tunay na born-again churches na in-embrace yung ganun teachings. Kaya ako yung mga pastor, yung mga nag-aalaga ng mga churches, kailangan tayo pa magpakalalim sa salita ng Panginoon kasi malaking responsibility natin kapag ang buong church sa Panginoon under our leadership ay napapunta sa kakultuhan. So number 1 is personal sins. Number 2 is ancestral sins. Kaya merong lahi ng mga adik sa yung nakakita na kayong pamilya na puro lasinggero. Mula sa kalululuhan hanggang sa pinakabata, hanggang sa pinakakapo, puro lasinggero.
Ano po yan effect yan ng generational sins ng kanilang kanununuan, at yung curse of addiction ay nagfo-flow sa kanila pong lahi, sa bloodline nila. No? Dinidil ng Panginoon yan. At sabi ng Panginoon, curse kasi yan, curse. At ang curse ay dumadali up to third and fourth generation. Okay. So, napaliwanag na po natin yan. Number 2, ancestral sins or generational curses. Entry point po yan sa mga demonyo. Number 3 ay occult involvement. Kung kayo ay na-involved sa occultism, naku, ay umalis ka agad kayo dyan. Ano? Kasi may curse po yan. Mismo ang Panginoon ang nagsabi. No? Ano-ano ang example ng mga occult religion? Naku, napakarami po Witchcraft, sorcery, pagkonsulta sa patay, necromancy or medium, spiritist, no? Church of Satan, maging yung mga pagbabasa ng horoscope, palm reading, lahat yan under yan, fortune teller, lahat yan ay mga bahagi ng occult religions, no? Pag sagunin sa Ouija board, ESP, Eastern religion, mga pagpapractice ng yoga meditation, at yung mga fantasy games, yung mga games na example, Dungeons and Dragons, no? Several years ago, may kinasout kaming bata, no, na naging mangupit, magnanakaw sa kanilang mismong tindahan ng kanyang magulang. Dati ang bait-bait, kaya naging magnanakaw, kinapapanood nung pelikulang cartoon na Lupin, no? Yung pala, nung napaamin namin yung demonyo, anong pangalan mo? Lupin. Sino yung Lupin? Sabi nung isang kasama ni Pastor B, Pastor, kilala ko yun. Sino yun? Alam namin, tao. Yung pala, karakter sa animation, pambatang cartoon. Na pambatang cartoon, pero demonic. No? So, tinatarget po din ng Church of Satan, yung mga kabataan, nagpo-produce sila ng mga cartoons o animation na demonic inspired, no? At marami mga members ng Church of Satan or Illuminati na mga mayaman, millionaire, no? Hindi na problema yung mga pagpo-produce niyan. Kaya talaga totoo, merong mga animation, mga cartoons para sa mga kabataan na demonic, na pwede maposes ang mga kabataan sa panonood lang, no? So, ingat, i-monitor natin ang mga kabataan. At lalo na sa pagpapahawak nyo ng iPad o gadgets o cellphone sa mga bata, lagyan nyo ng sensor, no? Limitation sa paggamit, dahil baka kung saan mapapunta sila sa internet na mga hindi dapat makita, na magiging entry point or doorways to demons. Okay? So, number 4 is satanic brotherhood and cult religions. No? So, paliwanag ko na po ito, cult religions, andyan ang INC, Jehovah's Witnesses, Mormons, Christian Science, extreme na Messianic Jews, hindi naman lahat, pero meron grupo na Messianic Jews na na extreme no? Mga hyper grace teachings, no? Yung another na branch ng hyper grace teachings, yung nababasa ko ito sa mga sa mga post sa Facebook na ang tinatanggap lang nila yung mga letters, sulat ni Paul. At ayaw nilang tanggapin yung four gospel according to Matthew, Mark, Luke, and John. Hindi sila naniniwala, though for the Jews only. No? At yung sa buong New Testament o buong Bible, ang tinatanggap, pinaniniwalaan lang nila ay yung mga sinulat ni Paul. Ako po Kaya tanong ko, ayaw nila doon sa yung daw mga preaching ni Jesus ay only for the Jews. Kaya tanong ko doon sa isang nagre-represent ng hyper-grace na cult teaching na yun Sabi ko, Brad, yung bang Sermon on the Mount ni Jesus ay applicable for the Jews only or applicable din sa atin? No? Yung ba sinabi ni Jesus na love your enemies, pray for those who persecute you, no? Yan ba'y applicable only for the Jews or applicable para sa ating mga Gentiles na naging Christian? Hindi niya masagot.
Kasi pag sinabi niya, applicable din sa atin, applicable pala naman yung mga sinabi ni Jesus, tayo yung tanggapin na yung mga, ang books ng gospel, for gospel, hindi lang for the Jews, kundi para din sa atin. Hindi sila, hindi naman manalo sa sa debate yung mga, hindi nila, paano mananalo, hindi founded sa scripture yung kanilang doctrine, Once na tinanong mo, hindi naman makasagot. Sabi ko, basta ikaw magbasa sa Bible. Malinaw, sinabi sa Bible. Okay, kaya ingat tayo, Satanic Brotherhood, cult religions, yung tinatawag na Freemasonry, etc. Okay, ano pa? Madali pong malaman kung cult ang isang church or isang religion. Ang isa ay ito. Kasi kapag si Jesus Christ, the only Savior of the world, ay binawasan mo. Ano ba si Jesus? God who became a man 2,000 years ago to save us, to pay the price of our sins. Pag binawasan mo yon si Jesus, at sinabi mo na hindi siya Diyos, tao lang siya. So, ibig sabihin, binabawasan yung katotohanan patungkol kay Jesus. So, that is a cult church or cult religions, cult belief. Binawasan si Jesus. Another na palatandaan ng cult religions is, kapag sinabi si Jesus, bukod kay Jesus, kailangan meron pang ibang idadagdag. Jesus Christ is the only mediator between God and man. Kasi siya ang nagbayad ng ating mga kasalanan. Pag may nagdagdag na sabi, bukod kay Jesus, meron pang mga qualified na people na maging mediator. Sino? Si St. Paul, St. Peter, si Virgin Mary, si St. John, yung mga saints, si Virgin Mary, mediator. So, that is another sign of a cult religion or cult church. Bakit? Dinagdaga si Jesus. Bukod kay Jesus, kulang pa. May dinagdag pa sila. Parang Bible na Word of God na hindi mo pwedeng dagdagan o bawasan. Sabi sa last page ng Book of Revelation, ang magdagdag o magbawas sa mga salita na ito, sa salita ng Diyos, sa salita ng hula, ay daragdagan ng Diyos ng salot or babawasan or aalisin ang bahagi sa kaharian ng Diyos. Serious na bagay po yan, magdagdag at magbawas. Kaya ganon din, para ma-discern ninyo kung alin ang totoong church, yung walang dagdag bawas. Okay. So, number 5 is trauma. Yung mga traumatic experience can be a door, open door, for demonic attacks or bandage. Nagagamot naman po yan, napapagalingan through inner healing and deliverance. Napaliwanag natin yan, yung mga traumas. Number 6 is drugs and alcohol. Yung mga paggamit ng drugs. Alam niyo, yung kauna-unahan ng unang panahon na gumagamit at nagpa-practice o nag-introduce ng paggamit ng drugs na mawawala ka sa sarili o drugs na nagiging entry point ng mga demonyo, yung mga sorcerers. Expert sila sa pagtitimpla ng mga drugs na nakakargahan ng mga demonic spirits. Okay, hindi na tayo magpapakalawig dyan, Na-example ko na yung batang napainom ng potion. Yung potion na yun, tinimpla ng mga sorcery, yung pagkainom nun, nawala na sa sarili yung babae at nire-rape siya ng matandang inchik. At pagka madaling araw, nawawala yung batang babae. Nakakapag-travel na napakalayo, samantalang hindi sanay maglayas. Alam niya kung sasakay, alam niya kung saan siya pupunta, na wala siyang alam sa sarili niya. Nawawala basta sa sarili. At kinukuha siya ng demonyo, dinadala doon sa sorcerer na matandang Chinese. Okay, at nire-rape. Na-delivered po yung kabataan na yun. So, sabi nga nung isang ko ba napanood yun, may nagsabing isang marunong na tao, sabi niya, kaya ako mga anak ko, sinasabi ko na kapag kayo barkadahan,
at kayo pupunta sa CR, umiinom kayo ng drinks, kaya yan ay soft drink o ano man, at pumunta kayo sa CR, pagbalik nyo, wag nyo nang iinumin yung inyong drinks. Wag nyo nang iinumin. Kahit pa kaibigan, barkada, baka makatuwaan ka na ibenta, ano? Kung ano ilagay doon, tas ma-rape ka pa ng ibang tao, at siyasabihan daw niya ang mga anak niyang mga kabataang babae. Tama po yun, ano? Warning yan sa mga magulang at sa mga kabataan. So, number 7 is satanic music, no? Pwede magkaroon transference of demonic spirits through music. Nakakadaloy, nakakapasok sa isang tao na nakikinig na satanic music o satanic song. Kapag hindi ka aware, pwede ka mapasok o ma-possess ng demons through satanic music. And those satanic music is satanic music that is worshiping the devil. Okay. Now, merong pa, number 8 is curses. Curses through words. No? Pinag-aralan natin yan na ang pagbibitaw ng mga tao, man has God-given authority to release words of blessings or words of curses. Cursing words or words of blessings. Pero tinuruan tayo ng Panginoon na do not curse people. Ano? Sabi nga sa Romans chapter 12 verse 14, bless those who persecute you. Bless and do not curse. Okay? Hindi po tayo anak ni Satanas. Ano? Ang mga anak ni Satanas ang nagre-release ng mga cursing words. Ang mga witches, wizards, sorcerers, lagi nilang pinapractice, nagdi-declare sila while they're worshiping the devil, dinideclare nila mga cursing words sa mga Kristiyano. No? Kaya lang ayaw tumalab sa atin ng mga puspos ng banal na espiritu. Yung hindi puspos ng banal na espiritu, yung iba na nalulusutan. Ano? Kaya it is very important to always be filled with the Holy Spirit and be filled, let your hearts be filled with the Word of God. No? Para hindi makakapasok ang mga curses na nire-release ng mga ahente ni Satanas. Okay? Sabi nga ay sa Proverbs 18:20, death and life are in the power of the tongue. Those who love it shall eat the fruit thereof. Ano mang iyong salitain, whether it is a word of blessing or a cursing words, kapag sinalita mo ito sa iyong sarili, sa ibang tao, sa iyong pamilya, yun ang mangyayari sa kanila. Kasi there is power in our tongue. There is power in our words. Why? Kasi when God created man, Genesis chapter 1, verse 26 and 27, when God created man, He created man in His image after His likeness. So para tayong Diyos. But, listen, we are not God. At kailanman hindi tayo magiging Diyos. Pero sinabi sa Biblia na nilikha tayo sa nakawangis ng Panginoon ayon sa kanyang larawan. Ano? So, hindi tayo Diyos, ano? Pero may nakuha tayo, may pinamana sa atin ng Panginoon. Yung kapangyarihan sa ating dila. Na it doesn't mean na we can create the universe. Kasi when God created the universe, He created the universe into existence through the power of His words. No? Let there be light, and there was light. Let there be world, and there was world. No? Ganong ka-powerful ang word ng Panginoon. Lahat nalilikha, basta sinasalita lang niya. Hindi tayo ganon, ano? Dahil we are not God. Pero, at ito yung nasa Bible, very scriptural na, tayo tinuturo ng Diyos to choose the words that we will speak, to choose the words that we will declare. No? Don't declare cursing words or negative words, but rather declare the blessing words of God, no? To bless us and to bless other people. Kasi anak tayo ng kaliwanagan, no? At kung ikay anak ng Diyos, puro blessing ang lalabas sa iyong bibig, hindi mga cursing words. So, totoo yan binanggit ko na sa inyo yung ibang mga patotoo, ano, na nagbibiro sila sa salita, ano? At yung salita ng pagbibiro, pumatay na napakaraming tao. No? Yung biro lang, yung joke lang. Di ba? Yung kinukwento ko sa inyo ng mga barkada ng mga seniors, nakatuan nilang paglaruan yung salitang patay na. Si paring patay na, si paring ganito. At
Pinamamalita ng sarili ng kabarkada na patay na. Yung pala ay birthday. Burol daw ni paring punta tayo, nakaburol sa bahay. Pagdating doon, may malakas na sound at yung pala ay may birthday celebration. Hindi umabot ng isang buwan, namatay, naubos po yung mga barkada, mga seniors sa pagbibiro nila. Isa-isa silang namatay. Karamihan, inatake sa puso. Kasi binibigyan mo ng legal ground or entry point or open door ang mga demonyo to kill, to steal, and to destroy once you declare a negative or evil words or cursing words. So, yung cursing words yan, ating pinag-aralan last week. Ngayon, naputol dyan. May kadugtong pa yan. Ito naman pag-aaral natin, number 9 ay accursed things. Ano itong accursed things na ito? Meron pong example sa Bible noong panahon nila Joshua, under the leadership of Joshua, ang bayan ng Diyos, ay pinangakuan ng Panginoon that they will be blessed by God as long as they are obedient. Pero nagkaroon ng pangyayari o karanasan sila na natalo sila doon sa labanan, sa gera, Umiiyak sila, nagtatanong sila, Lord, sabi mo, puprotektan mo kami. Sabi mo, Panginoon, magiging mapagtagumpay kami sa mga kalaban namin. Pero ano ito nangyari? Pinalusog pinapunta ni Joshua under his leadership. Wala na po si Moses noong time na yun. Si Joshua na ang leader. Pinakyat niya sa bundok to attack those people, AI, to attack them, 3,000 people. Sabi nila, kayang-kaya na. Kunti lang padala natin sundalo. Kung kunti lang sila doon, kayang-kaya naman sundalo natin. Mamay, gumugulong. 36 kagad ang namatay sa kanila. At naitaboy sila at papalabas. Hanggang sa umabot sa malayo lugar, naitaboy ang mga sundalo ng bayan ng Diyos. At umiiyak sila, Lord, bakit kami natalo? Namatayan sila ng mga kasama. Nagsalita ang Panginoon, sabi ng Panginoon, sabi ng Panginoon, kasi merong kayong kasama na kinuha niya at itinago yung accursed things. Bakit? Kasi bago sila pumasok sa Jericho, sa city of Jericho, sabi ng Panginoon, binibigay ko sa iyo ang siyudad ng Jericho. At pag napasok niyan, victory, pero wag na wag kayong kukuha ng mga accursed things or devoted things. Mga bagay, objects, or material things na dinedicate kay Satanas o dinedicate sa ibang Diyos-Diyosan. Kaya ang tawag sa New King James or sa King James ay accursed things. Sa ibang modern translation ay devoted things. Bawal. Huwag niyong kukunin yan. Inireveal ng Panginoon, meron kayong kasama na kumuha ng material things at ibinao sa loob ng tent niya. Inimbestigahan niya nila Joshua, sino yun? At dahil doon sa kasalanan ng isang taong yun, natalo ang buong bayan ng Diyos. Sino yun? At nadiscover nila, umami naman, si Akan. Kinuha niya yung mga nakita niyo, maganda ito, maganda souvenir. At itinago niya, utos ng Panginoon, walang kukuha ng anumang devoted things or accursed thing dyan sa city of Jericho. You'll be accursed. Kinuha pa rin. Ang tigas ng ulo. Kaya pala natalo sila because of the sin of that one person. Kaya ang naging judgment sa kanya, siya at ang buong sabay niya stoning to death. Pinapatay ng Panginoon by stoning them. Pinagbabato. Kaya nandiyan sa Joshua chapter 7 po, verse 1 hanggang verse 26. Okay. Akan, a member of the tribe of Judah, disobeyed God's commandment and took some of the spoils of Jericho for himself. This action, which involved taking a Babylonian garment, silver, gold,
is described as taking an accursed things. No? This act led to Israel's defeat at Ai. No? I, ang spelling AI. AI. Mga Amerikano ba sila? AI. And ultimately resulted in Achan's death and his possessions being burned. Pinapatay ng Diyos si Achan at ang mga ari-arian niya is pinasunog. No? Okay, sa Joshua chapter 7 verse 11 and 12, mababasa natin ito nagtataka si Joshua, Lord, why? Lord, why? Ito, nagsalta ang Panginoon. Sabi ng Panginoon, Israel has sinned. Joshua 7, chapter 7, verse 11 and 12. Israel has sinned, and they have also transgressed my covenant, which I commanded them. For they have even taken some of the accursed things, and have both stolen and deceived, and they have also put it among their own stuff. Verse 12. Therefore the children of Israel could not stand before their enemies, but turned their backs before their enemies, because they have become doomed to destruction. Neither will I be with you anymore, unless you destroy the accursed from among you. Yun ang istorya, no? Sabi dito ay Israel has sinned. Nagkasala ang buong bayan ng Diyos. Bakit? They have also transgressed my covenant which I command them. For they have even taken some of the cursed things. Ang aking bayan ay kinuha niya yung mga accursed thing na mga bagay na isinumpa doon sa city of Jericho. Yung mga magandang garment, ninakaw niya at ginawang tinago sa loob ng ibinaon sa lupa sa loob ng tent ni Achan. Actually, hindi naman buong Israel ang nagnakaw o kumuha ng garments at ng mga stuff niyon o ng mga bagay ba, material things niyon. Isang tao lang, si Achan lang. Pero ba't sabi, Israel has sinned? Yun nga. No? Yun nga problema. Sa isang tao, damay lahat. No? Kaya yun, ang kaparusa kay Achan. Stoning to death. Pinatay siya at pati yung kanyang mga ari-arian ay pinasunog ng Diyos. Yung iba yung nagsasabi, ba't naman, masama ba ang Diyos? Ba't pumapatay ang Diyos? Alam nyo, ang lumikha sa atin ang Diyos. Kung ang Diyos ang papatay, hindi kasalanan. Siya, because He is our Creator, kung sino lumikha, siya may karapatan na alasin yung kanyang nilikha. Kung siya ay nagbigay ng buhay, may karapatan siya na bumawi ng buhay. Kaya hindi masama, hindi kasalanan pag ang Diyos ang pumatay. No? O sinutos ng Diyos, lipulin ang lahi na yan na masama. Hindi rin masama kung ang Diyos ang nag-utos. Okay? May dahilan kasi. Kagaya nung pinalipol ng Diyos, yung when you enter to the promised land of Canaan, sabi ng Panginoon sa bayan ng Diyos, destroy those inhabitants diyan sa land of Canaan. Sino ba inhabitants doon? Mga giants. At ang mga giants, they were not human beings. They were the offspring of those fallen angels na nakiapid sa mga anak na babae ng tao. Ang mga anak nila ay mga naging mga giants, mga mighty men of war, pero mga masasama, masamang nilalang. They were not human beings. Sila yung mga, kaya nung sila ay nawala ng katawan, sila yung mga naging demon spirits. Okay? Saka natin talakayin nga. Okay. So, yun ang nangyari. Yung material object yung tinatawag sa Bible, sa Old English ay accursed things. Sa Modern English ay devoted things. No? Sa ibang translation ay devoted to destruction. No? Pero gusto ko yung salin sa New King James at sa King James na accursed things. Mga bagay na isinumpa. Mas madaling maintindihan. So, ano-ano yung mga bagay na isinumpa? Pag yan bagay na isinumpa ay dinala mo sa bahay mo, affected ang buong family mo, affected ang buong sambayan mo. Okay? Merong isang missionary, nag-mission sa isang tribe, at bago siya bumalik sa kanyang hometown, sa kanyang bansa,
Amerikano ito eh. Nag-uwi ng isang antique na sibat, spear. Nasabi yun ay spear ng, ano yata yun, ng isang king, ng tribe. Inuwi niya at nilagay niya sa walls, dinisplay niya, para souvenir. Abay, pamula nung inilagay niya yung spear na yon na galing sa tribe, nagkaroon ng mga demonic manifestation doon sa loob ng bahay niya. Bahay ng missionary yon, bahay ng Kristiyano. Hindi niya maintindihan, but may mga manifestations ng mga demon spirits. Kristiyano siya at mangangaral. The later on, inireveal sa kanyang Panginoon na ang doorway sa manifestation ng mga demon spirits sa kanyang bahay ay yung sibat, yung antique na spear na nakuha niya sa tribe, sa tribal people. At yung usually yung yung mga ganong accursed things ay dinedicate kay Satanas, dinedicate sa Diyos-Diyosan. Kaya nagiging stronghold ng mga demon spirits yung material thing na yon. Kaya ang tawag doon accursed things kasi isinumpa yun, no? May curse yun. Kaya pag napapunta sa bahay mo, your house and even your family will be a curse. Magiging kasumpa-sumpa rin, no? And something evil, demonic will happen. Yung iba, sunod-sunod, nagkakasakit, sunod-sunod members of the family, namamatay, no? Yung iba, nag-aaway-away, nagkakagulo, yung ibang mag-asawa, naghihiwalay, may mga ganyang manifestations, na-experience ko po yan sa mga deliverance sessions, sa mga istoryang deliverance. Yan ang mga manifestation ng mga accursed things. Ano ba yung mga accursed things na yan? So, isa-isa natin yung example, no? Halimbawa, occult and cult books, yung mga aklat ng cult religions, no? Kaya pag may nagbigay sa inyo na babasahin ng Jehovah's Witnesses or Mormons or INC, wag niyo tatanggapin, no? Kailangan mo wala o sunugin niyo, no? Wag makapasok sa loob ng bahay. O yung mga books ng occultism, na example ko naman yun mga nakaraang linggo, ano? Yung tiyahin ng nung isang mag-asawa, pamangkin niya yung nagmana doon sa bahay ng tiyahin niya na namatay sa cancer. At kasama sa pagpapamana doon sa bahay ay iniwan yung isang balikbayan box na complete books ng black magic and occultism and witchcraft, at leather bound, pinaganda talagang ang book bind, no? At mukhang mamahalin talaga. Ang kakapal, ganyan, para encyclopedia. At sabi ko doon sa asawa, kasi yung lalaki, mamamatay na, lumaki ang tiyan. Sa loob ng 2 weeks, naging, 1 week yata or 2 weeks, naging stage 4 cancer sa liver. Sabi ko, Mrs., kung gusto nyo, hindi sila manampalatay, kung gusto nyo gumaling, sunugin nyo itong, I suggest sunugin nyo itong mga occult books. Hindi siya may kaya nyo bang gawin? Hindi siya naimik. So, hininto ko na, tinigilan ko na. At ako'y naniniwala, hindi niya kayang sunugin. Kaya after, pagkaalis ko, I think after 1 or 2 weeks, nabalitaan ko na lang na namatay na yung lalaki. At yung bahay ay pinuntahan ng mga kamag-anak at binabawi. Binabawi doon sa pamangkin na namatay. Binabawi. Ang problema yung misis, yung asawa. Ewan ko ano nangyari. Hindi ko na binalikan. Kasi hindi naman sumunod Kaya hindi na rin akong pinatawag. Pero maganda nito, bago mamatay yung asawa niya na ang laki ng tiyan, nakakumot pero ang laki ng tiyan. Inakit ko sa taas, ang dilim ng itaas ng kwarto at in-evangelize ko at tumanggap siya sa Panginoong Jesus. Tinanggap niya to become His Lord, God, and Savior. Na I believe na naligtas yung tao na yun, kahit namatay siya sa cancer. Kaya lang, yung asawa, hindi niya talaga ginawa ng paraan na maalis sa kanila yung mga occult books. And it became a curse thing sa kanilang buong sambayan. At nagbunga ng kaguluhan, nagtamatayan, at kung ano-ano pa. So, ingat po, huwag makakapasok ang mga occult books, cult books ng mga religions,
Christian Science, INC, Jehovah's Witnesses, Mormons, ano pa, New Age books, at yung mga books ng mga palpak na religion, mga palpak na doctrine, which not the doctrine of the Bible, no? Marami po. So, ano pa, yung mga anting-anting, no? Naku, acrosting din yan. No? May karanasan po tayo dyan. One time, may umate sa church namin, hindi naman church member, pero eksakto na tinatalakay ko patungkol sa deliverance at saka mga accursing. Lumapit itong bumisita sa church namin, babae, sabi na, naku, pastor, ako po may mga ganyang bagay, anting-anting. Pinamana po sa akin ng ex-boyfriend ko. Nasaan na yung ex-boyfriend mo? Matagal na pong taon, ilang taon na, hindi na kami kikita. Ewan ko nasaan na. Yung mga anting-anting niyo, pinamana ng kanyang ina na namatay. Ipinasa sa kanya, then ipinasa naman nung anak, ng boyfriend niya, sa kanya. Siya ang nagtatawag, isang attache case na bago. Naku, punong-puno na. Sabi ko, gusto raw niya ma-deliver kasi pamula nung napasa kanya, hindi siya makatulog, kung ano narinig niya, kung ano nung kinatatakutan niya, wala siyang kapayapa. Sabi ko, willing ka ba na sirain natin, sunugin natin yung mga ano, kasi demonic foothold yan, strongholds yan. It will invite more demons, no? Opo, gusto ko po. Para magkaroon na po ako ng kapayapaan. Sige, schedule natin. Dumating siya, schedule, kinounsel ko. Then, nung pinagpe-pray ko na siya, biglang nagmanifest yung demonyo, mabait, kunwari, ako po yung ina ng dating boyfriend niya. Nakikiusap po ako, wag niyo na pong pakialman yung mga anting-anting kasi sa akin po yun, pinamana ko sa anak ko at pinamana ng anak ko sa kanya. Kung maaari po, wag niyo nang pakialma, wag niyo na sunog. Naku, napakabait. Alam, sabi ko, you liar, you demon spirit, in the name of Jesus, I cast you out. Biglang nagwala, nagmanifest yung tunay na siya. Hindi pwede, hindi pwede. Lalabas ka dyan, umalis ka sa pangalan ni Jesus at lumayas yung demonyo. Nagpanggap na kaluluwa ng ina ng boyfriend niya. Nung namatay yung nanay, nagpanggap na ina ng boyfriend niya. Sabi ko, you're a liar, hindi ka yung ina ng boyfriend niya, you're a demon spirit impersonator. Come out in the name of Jesus. Umalis doon sa babae niyo at nahimasmasan siya. Sabi ko, okay ka ba? Okay na po. Gusto ba sunugin natin ito? Sinunog namin ako. Tagal ayong masunog-sunog. Pati yung lalagyan, yung bagong attache case, punong-puno ng iba-ibang klaseng anti-anti. Tinawag ko yung caretaker namin sa church. Brad, pakibusan mo nga ng gasto. Nasunog din. Okay. So, mga accursed things po yun. Ano? So, maraming ganyan. Anting-anting. At saka yung mga, ingat kayo, pagbili ng mga relics or yung mga antique sa antique shop, no? Minsan, bumili kayo ng banga, yung pala, yung banga niya, ginagamit sa worshiping the devil, no? Accursed din po yan. Yung mga relics or objects used for occult practice, delikado yan, mga idols, mga rebulto, may karga po yan, no? Yung mga idols yung mga rebulto, no? May mga karga rin po yan. Sabi nga ni Paul sa 1 Corinthians chapter 6, hindi. Saan nga ba yun? Alright, hindi pala yan. Teka. 1 Corinthians chapter 10 verse 20, na sabi, no, but I say that the things which the Gentiles or the pagans, mga pagans, Gentiles, they're worshiping idols. The Gentiles sacrifice, yung mga inahandog ng mga pagans na sakripisyo sa kalang Diyos, they sacrifice to demons and not to God. And I do not want you to become partners with demons. So maliwanag na basta material object, material things, at ginamit mo sa pagsamba sa Panginoon,
pinahalagahan mo yon, sinasaban mo na yung material object na yon, o halimbawa, anting-anting, ano, yung mga anting-anting, di ba? Pinapakain niya ng mga Latin word, mga Latin prayers for demon, the prayers to demons, ano. They're worshiping that material object, accursed things, nagkakaroon ng manifestation ng mga demonyo. Binibigyan nyo ng pagkakataon sila to kill, to steal, and to destroy. Kaya maliwanag sinabi ni Paul na anumang inihandog sa mga Diyos-Diyosan or relics or idols or graven image or object na ginamit to worship demons, to worship the devil, yan ay kasumpa-sumpa sa Panginoon. Ano? At sabi ay, they sacrifice to demons and not to God. And I do not want you to become partners with demons. Okay, 1 Corinthians chapter 10, verse 20. No? Ganon din yung binanggit ko sa inyo, yung potion. Ano yung potion? A potion is a liquid. No? Iniinom yon, tinimplahan, nilagyan ng mga prayers to the devil, no? Mga cursing words, no? At nagturuan sila ng mga curses doon, at kapag ininom yon, apektado yung taong iinom. They can be possessed by demons, no? At kung ano pa. A potion is a liquid often described as a mixture that is believed to have special properties such as medicinal, poisonous, or magical effects, no? It is a drink, draft, or beverage that can be intended for consumption or in some cases for application. At yung iba nga ay ginagamit yan. Alam niyo yung tinatawag na gayuma. No? Yun, example po yun. No? So, malawak pag-usapan niya. So, ingat na lang. Nabanggit na natin yan ng mga karaang linggo. So, ang sumunod po, no? Ito nga, yung accursed things. Meron restaurant dito sa San Pablo, kilalang restaurant, hindi ko na babanggitin ang pangalan. Yung aming kasama sa Pastoral Council sa San Pablo na matandang Kristiyano, ay kaibigan ng may-ari ng restaurant na yun. At naikwento sa kanya na may manifestation ng demon activity sa loob, o manifestation ng ghost doon sa restaurant na yun. At yun ding, nung bagong bukas yung restaurant na yun, ay may mga members kami sa church na kinuha rin nila na magtrabaho, no? At nabalita naman sa members namin na may kasama sila doon sa restaurant na yun na na-possess ng demons, no? At doon sa itaas ng kalan ay may isinulat na kung ano isinulat na weird na sulat, ano? Demonic writings. At iba-iba manifestation, yung mga crew doon, lalo yung mga kababayan, takot dumingel doon sa siya ng babae dahil may umiiyak daw. Kaya pagka yung isa, sama-sama na tayo, sama-sama siya holding hands, at takot na takot sila doon sa siya, may umiiyak daw na babae. Tapos doon sa storage o doon sa lagay ng mga food, stocks, may sumisitsit, ano? May sumisitsit daw. At may iba-iba manifestation ng ghost at kung ano-ano pa. Of course, yun ay hindi kaluluwa ng namatay, kundi those are demonic spirits. Naku, nagsimula kami pagka-cast out, pagpipray doon sa malaking restaurant noon, 10 o'clock. Natapos kami 5 o'clock na madaling araw. Kasama ko ay ilan din mga pastor, 7 yata kami, or 5. Natapos kami 5 o'clock at doon pinakain kami ng restaurant. Pero pagod kami kasi inabot kami walang tulugan, madaling araw. Eh napansin ko, sabi ko, teka, may foothold, may stronghold sa mga demons. Alin kaya dito? Then sabi ko, patingin nga nung itaas. Ako, may mga poster ng demonic poster o satanic poster. Tapos, sabi ko, ano po meron sa likod nito? Tingnan namin likod. Naku, may malaking satanic star. Waring para baga may nag-practice ng satanic worship sa likod nung restaurant. Yung pader, nung walls ng building, may malaking star, may satanic figure. No?
Mukhang may nag-worship kay Satanas doon sa lugar na yun. Kaya naman pala. So, kinas out namin, aming pinaralyze, we destroyed those demonic spirits in that place, no, kinas out namin, at pamula noon, hindi na nagkaroon ng manifestation ng ghosts or anumang demonic activities na palayas namin by the authority and power of the name of Jesus. So, purihin ang Panginoon. So, yun po, ano, yung mga lugar, yung mga nagiging haunted house, ang isang bahay, kapag nagiging haunted house, kapag may pinatay, ano, nagiging, legal ground ng mga demonyo, parang trophy nila. May pinatay dito, atin itong sambahin to. Dami mga demonyo doon, may manifestation ng mga ghosts, but actually those ghosts are demon spirits, impersonators, ginagaya yung mga dating nakatira sa bahay na yun. No, pinapalayas po yan. Meron tayong, tatalakay natin yung nakaraang taon na house deliverance, kung tawagin. So, yung mga material objects, no, mga relics, mga idols, mga material things na ginamit sa demonic worship or satanic worship, makers po yan. No, makers yan. Huwag niyong daday sa katawan niyo, huwag niyong papapasukin sa bahay niyo. Your household, your family, and loved ones will be accursed. Makakapasok po ang spirit of death, spirit of sickness and disease, at etc. Okay? So ano pa? Yung rebellion, ano? Rebellion can be an open door to demonic attack or demonic bondage. Ano yung rebellion? Pag nawalan ka ng, kapag ikaw nagrebelde sa nakakataas sa iyo. Maraming klase rebellion eh. Rebellion against your parents, rebellion against the church, against your pastor, rebellion against the government, rebellion. Maraming klase rebellion. Ang origin ng rebellion ay si Satanas. Siya ang nagpasimula ng rebellion sa langit. At hindi lang siya basta nagrebelde, humakot pa siya ng 1/3 ng mga angelic host sa langit. Isinama niya sa pagrebelde niya. Kaya tuloy, yung mga sumama sa kanya hindi na makabalik sa Diyos. They are now enemies of God. Yung mga kung tawagin mga fallen angels. Okay? So sila, si Satan ang author ng rebellion. No? Madalas nakakapasok ang spirit of rebellion sa mga churches, sa family, no? Sa mga barkada, etc. Once na tinubuan ng pride ang puso at isip ng isang tao, pwede mag-cause siya ng rebellion at ihawa niya yung ibang mga kasamahan niya. At lumaki yung tinatawag na rebellion. Okay? So, halimbawa, yung hindi ka nagpapasakop sa magulang mo, hindi ka nagpapasakop sa nakakataas sa'yo, anumang hindi pagpapasakop sa authority figure ay rebellion. Ano ba yung mga authority figures na tinatawag? Tandaan nyo, ang authority figures, binigyan ng Diyos ng mandate, binigyan ng Diyos ng power to bless. Sino ang pagpapalain nila? Yung nasasakupan nila. Ano ba ang authority figures? Ang authority figures ng mga anak ay ang parents. Okay? Ang authority figures ng mga estudyante ay ang teachers nila. Ang authority figure ng teacher ay yung principal o yung dean ng college. No? Ang authority figure ng dean ay yung may-ari ng school. Ang authority figure dito sa bahay namin, San Pablo, ay yung mayor. Authority figure sa buong Laguna, yung governor. No? Authority figure sa buong Pilipinas, yung presidente ng Pilipinas. No? Now, so, anumang rebellion, halimbawa sa magulang, no? O sa church, anong authority figure sa church? Yung leader ng church, yung pastor. Anumang rebellion sa magulang, sa church, sa government, sa school, no? Na basta naisipan magrebelde, wala naman talagang, hindi naman dapat, ano? Yan ay isang malaking kasalanan. At sabi sa Bible, sa 1 Samuel chapter 18, verse 23, ay kinukonsider yan ng Diyos na kagaya ng kasalanang pangkukulam or sin of witchcraft. Sinabi po yan, 1 Samuel chapter 18, verse 23, rebellion is as a sin of witchcraft.
Parang kasalanang witchcraft, yun ang katumbas. Ang mga kasalanan kasi may level-level, merong maliit, may malaki. No? Parang t-shirt, small, medium, large, pero kahit small, medium, large, parang kasalanan yan. Pero meron din talagang malaking kasalanan. At sabi, ang kasalanang rebellion, hindi pagpapasako sa authority figure o paglapastangan sa authority figure ay kasalanang pangkukulam or witchcraft. At ang Diyos ay may mabigat na judgment sa nagkasala ng witchcraft. Okay? So, sabi sa Deuteronomy chapter 5 verse 16, honor your father and mother that it may go well with you. Kung gusto mong pagpalain ka ng Diyos, no, honor your father and mother, meaning honor your authority figure. Paano siya, ano ibig sabihin to honor? No? Ibig sabihin igalang, no? Parangalan, suportahan, irespeto, magpasakop ka, maging masunurin ka doon sa authority figure, mag-submit ka sa kanya, magpakababa ka na nagsasubmit, nag-humble, with an obedient heart, pinaparangalan mo yung authority figure, and God will bless you. Sabi dito, i-bless ka ng Diyos, and it may go well with you. Pinag-aaralan ko yung salitang blessing at yung salitang go well with you means God will bless you in all areas of your life. No, with all the blessings of God's kingdom, God will release His blessings upon your life. Basta in-honor mo yung iyong authority figure mo. May blessing ang Panginoon. No? But once na kinalaban mo o once na ikaw ay nagrebelde, baligtad naman mangyayari. Your life will be a curse. Your life will suffer. No? Yung consequences. Minsan, hindi dumarating yung biglang consequences o yung pag-ani sa kasalanan. Hindi bigla. Minsan, matanda ka na, saka mo palang aanihin. Minsan, nakamatayin mo na, ang aani naman, yung anak o yung kaapu-apuan. It will flow down to your generation at hindi lang ikaw magsasuffer, kundi even your future generation will suffer the consequences of that sin of rebellion. Yun ang mahirap sa sin of rebellion, mga kapatid. Laging bukas, open door, lagi ang buong, yung tinatawag na yung lahi mo, yung generation, yung lineage nyo, naka-open sa demonic attack, naka-open sa bondage, naka-open sa mga kaaway, sa mga demonyo to attack your family and loved ones, no? Yung iba akala ganun-ganun lang yung kasalanan ng rebellion. Hindi niya alam, naku, napakahirap po niyan. Gaya daw yan ng kasalanan ng witchcraft. Sa Israel, pinapapatay ng Diyos yung mga nagpa-practice ng witchcraft. No? Ganun kabigat sa Panginoon. Meron kami isang church member, Sister Sisa, matanda na siya, payat na babae, maliit, at ang hilig nung kumanta sa church, no? Kanta spiritual talaga siya. Meron siyang bahay somewhere here sa Kalawang, malapit dito sa Pablo, Kalawang, Laguna. Meron siyang barong-barong, may kubo siyang maliit doon, at kasama niya yung anak niya na lasinggero, suwail na anak. You know? One time, nandun si Sister Sisang, yung kapatiran na, yung church member na matanda, dumating yung anak niya, lasing. Sabi niya, Nay, yung malis-alis ka dito, matanda ka. Pag hindi ka umalis dito, kinuha yung kutsilyo na mahaba, gagawin kitang barbecue. Kaya lumayas ka dito sa bahay nito, matanda ka. Ano? Abay, lapastangan sa ina. Sa takot niya, kung maripas siya ng takbo at pumunta sa church namin, eksakto tanghali, nadat na ko, Sister, sisabit po, namumutla ka. Naku po, Pastor, yung anak ko, pinalayas ako doon sa aking bahay na barong-barong. Bakit dumating yung lasing? At ako'y pinagmumura at sabi ko, matanda ka, pag hindi ka lumas dito, gagawin kitang barbecue. Kinuha yung kutsilyo, ako'y natakot, baka ako'y saksakin. Ganun mo ba? Wag na kayong matakot. No, relax lang kayo. At nung hapon na, bumalik siya. Naku, pagbalik niya, sabi ng kapitbahay, naku, Sisang, ang iyong bahay nasunog. Kasi yung anak mo yung lasing, nagsindi yata ng gasera, nasunog yung bahay mo. Ay yung anak mo'y kasamang nasunog. At nung tiningnan,
naging barbecue yung anak niya. Yung salita niya, sabi niya sa nanay niya, na wala respeto siya. Pag hindi ka umalis dito, gagawin kitang barbecue. Bumalik yung salita niya sa sarili niya. At ang naging barbecue sa apoy, yung anak ni Sister Sisan. True story po yan. Lapastangan na anak. Inani niya yung kalapastanganan niya sa kanyang magulang. Hinusgahan siya ng Diyos. Masaklap niya, nahusgahan na nga, nasunog na nga. Pagdating niya sa impyerno, sinusunog pa rin siya. Okay, so that is the sin of rebellion. Another is the spirit of, wala na tayong time mga kapatid. Hindi natin natapos. At haba tayo pag tinuloy ko pa ito. Meron pong natitira. Spirit of rejection, uterine wounds, sexual intercourse, at controlling spirit. No? So, sa tapusin natin yan sa Friday. Ano po? So, hanggang dito na lamang po. I hope marami po tayong natutunan. So, let's share this video mga kapatid. At kailangan lahat ng mga Kristiyano matutunan po ang napakahalagang katuruan natin ito from the Holy Spirit. Let's pray. Heavenly Father, maraming po salamat sa gabi ito, sa pagturo mo sa amin. Dalangin po namin na ma-share namin ang teaching message ito sa lahat ng mga kaibigan, friends, loved ones, family namin, at mga pastors. I-share po namin ito. Gamitin mo ang mga naka-attend sa Bible study ito to bless other Christians, Panginoon. Maraming po salamat sa napaka-importante, informative, and revelatory message or knowledge na ito na binigay mo sa amin. We thank the Holy Spirit. We thank you, Lord, for blessing us tonight. Thank you for anointing us with the spirit of wisdom and revelation for the glory of the name of Jesus. Amen. Amen. May the grace of Jesus and the love of the Father, the fellowship of the Holy Spirit be with you all. In Jesus' name, God bless everyone. Amen.